Welcome to Bethel Online Education Hub. Learn anytime, anywhere. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more. Let's learn together, the Bethel way. Our lesson for Media and Information Literacy is entitled Text, Information, and Media. What is a text? A text is a simple and flexible format of presenting information or conveying ideas, whether handwritten, printed, or displayed on screen. So, ito yung iba't ibang klase ng form of text. Pag sinabi mong text, paano ba siya sinulat? So, ito yung kung halimbawa, nagko-computer kayo or gumagamit kayo ng laptop, makikita niyo yung mga text box doon, may iba't iba siyang style. Yun yung tinutukoy nating text. How is text used in the following media? So, yung text natin, pwede siyang gamitin sa news, sa advertisement, kung makikita nyo dyan. Meron tayong poster tungkol sa McDonald's. So, iba't ibang klase ng styles ng text ang ginamit nila and also kung gaano kalaki yung mga font. And pwede nyo rin siyang gamitin sa pagpo-post ng social media account ninyo. Para siyang artistic way of using text. How is text used in the following media? So, kung makikita nyo doon, yung text ginagamit din siya sa written dialogue in films. So, di ba meron tayong mga napapanood na pelikula na merong minsan may translation sa ilalim. Tapos kung ano yung nasa ilalim, yun yung tinatawag nating written dialogue. So, typeface, also called as font, style of a text in digital format usually comprise of alphabet, numbers, punctuation marks, symbols, and other special characters. So, kung makikita nyo dyan sa example natin, so iba't ibang klase ng fonts yung ginamit, tapos iba't ibang klase din siya ng laki. So, ito yung tinatawag nating typeface, yung font na ginagamit natin. So, dito naman, ano ba yung mga dapat nating i-consider sa text? So, here are the design principle and elements. So, una is yung emphasis. Emphasis is the importance or value given to a part of the text-based content. So, ano ba yung gusto nating bigyan ng emphasis kapag gumagamit tayo ng text? Example of emphasis. So, make the text bold. So, ito yung makakapal yung mga letra. Pwede rin siyang italicize, have a heavier weight. So, pwede mo siyang palakihin, pwede mo siyang palitin. It could be darkened or lightened at enlarged. Kung makikita nyo dun sa sample natin, parang ito yung text. So, out of the black and white, meron tayong isang nag-i-stand out. Ganun yung paggamit ng emphasis. Next is appropriateness. It is how fitting and suitable the text is used for a specific audience, purpose, or event. So, yung iba't ibang klase ng font na to, meron kasi siyang meaning. So, kung makikita niyo yung mga examples dyan, may iba't ibang klase ng meaning kapag yan yung ginamit ninyo. Next is proximity. It is how near or far the text elements from each other. So, di ba kapag halimbawa gumagawa kayo ng Word document, meron dun yung parang spacing, tapos kung gaano kalaki yung font size, so yun yung tinatawag nating proximity. Kung gaano ba siya kalapit or kung gaano ba siya kalayo. Next is the alignment, how the text is positioned in the page, left, center, right, or justified. So ito kung paano mo ba siya gustong i-posisyon dun sa paper o kaya dun sa page mo. Pwedeng nasa left, pwedeng nasa center, pwedeng nasa right, o kaya pantay lang yung bawat dulo or margin sa left and right. It depends kung paano nyo siya gagamitin. Next is repetition. It is the consistency of element, unity of the entire design, repeating some typefaces within the page. Sa isang page kasi pwede kayong magbago-bago ng font. So, pag sinabi mong repetition, ibig sabihin ito na yung font na gusto mong gamitin hanggang sa mag-end yung page na yun. So, kapag kasi isang font lang yung ginamit nyo, halimbawa gagawa kayo ng mga 5 to 10 pages probably ng book o kaya ng report. Kapag isang font lang kasi yung ginamit nyo, ibig sabihin consistent kayo doon sa ginamit yung font. Hindi nyo siya kailangang i-repeat
But then again, it depends kung gusto nyo ba siyang i-repeat or hindi. Next is contrast. It creates visual interest. Two elements are different from each other. So, meron tayong iba't ibang contrast in graphic design. So, meron tayong size, depende sa kung gaano kalaki or kaliit nyo gustong gamitin yung text ninyo or font. Color contrast, pwede nyo kasing i-change yung color niyan. Halimbawa, iba yung kulay ng background ng paper ninyo, pwede nyo i-change yung color ng font. Tapos yung shape contrast naman, pag sinabi mo kasi siyang shape, ibig sabihin, when you have a repetition of the same shape in your design layout, use a different shape to focus the attention there. So kapag shape naman, halimbawa ito yung paggamit mo ng bold na font, yung mga matatabang font, ibig sabihin gusto mong i-justify yung word na to, na dun sila dapat magtuon ng attention sa word na yun. And then meron din tayong type contrast. So pair two different fonts where the most notorious will contain the title. And for body text, use a font with good readability. So pag type contrast kasi, di ba, halimbawa gagawa kayo ng book report. Normally yung title niyan malaki. Tapos naka-bold yung mga font. Tapos yung description na tungkol doon, yun na yung normal lang yung size. Yung madaling basahin o kaya kapag nabasa nila yung font na yun, may intindihan nila kung ano yung ibig niyong sabihin. For our summary, it explains that text media can include written words, pictures, graphics, moving images, sounds, or any combination. The central idea is that all communication and discourse is a construction of reality. So again, yung paggamit nyo ng text media, pwede siyang written, pwede siyang picture, pwede siyang graphic, pwedeng gumagalaw na images, pwede rin siyang sounds, or pwede nyo i-combine both. However, lagi nyong tatandaan na kung ano man yung message na gusto nyong i-provide or yung message na gusto nyong iparating, dapat magkakatugma sila tapos it's out of reality, hindi siya imagination.